Ako naman talaga itong tuwa habang pinagmamasdan ko ito. Napakadami, pulang-pula, napakagaganda, sariwang-sariwa. Pupunta nga ako dito sa Escuba ng Barangay Abuyon sa Narciso, Quezon para makita natin kung paano dumadagsa, dinadala ang isdang pula o pulahan. Nandito na kami sa papuntang Escuba. Makalipas nga ang ilang taon ay napansin kong marami na rin pagbabago sa lugar na ito. May mga nadagdag at bagong mga daanan at mas dumami pa ang mga bahay. 1 o'clock in the afternoon. Napakainit. Sobrang init ngayon dito sa papuntang Escuba. First time ko makadaan sa lugar na ito. Ito nga yung daanan, may tulay. Ito yung pagkalampas ng kalakhan ng kabahayan ng Sitio Sisang. Na ang kalsada din na ito ay tapat ng kahabaan ng Sitio Pantay. Ikaw na lang. Namangha naman talaga ako dito. Ganito pala kadami yung isdang pulahan na nahuhuli nila. Sabi nga nila, hindi pa yan yung dami na makikita ko. Dumadagsa pa talaga na mas madami pa dyan. Naabutan ko nga, may mga nauna nang dumating na mangingisda, magpupula at may dadating pa pala. At dito nga nila inilalagay sa papag na ito ang mga pulang isda para piliin dahil may kanya-kanya itong laki. At ang mga nangangasiwa naman ito na sina Ate Merly at Ate Nelsie ay nakahanda sa pagtitimbang nito para sa kanilang mangingisda, magpupula at ganun din sa kanilang mga mamimili. At dito nga ay makikita natin sila yung mga mamimili at mga magririgaton yung mga naglalako ng isda. Ang mga mamimili naman nila ay nanggagaling pa sa iba't ibang bayan, katulad ng Mulanay, Quezon at Katanawan, Quezon. Ako naman talaga itong tuwa habang pinagmamasdan ko ito. Napakadami, pulang-pula, napakagaganda, sariwang-sariwa. At sa pagkakataon nga na ito ay nakita kong may mamimili silang taga Mulanay, Quezon at taga Katanawan, Quezon. Mga ilang kilo yan, yung isang cooler niyan? 40 pa lang yan. 40. Para nga mapanatili nilang maganda at sariwang isda, nilalagyan ng yelo. Nakahanda na talaga ang napakaraming yelo para sa isdang pula. At ang mga magtitinda, magrerigaton, mga mamimili ay nakahanda na din. Isa nga ito si Kuya na mamimili galing pa sa ibang bayan. Saan ang biyahe ninyo yan? Mulanay, Quezon. Nakakatuwa, organize yung lagayan ni Kuya at talagang makikita mo yung kanilang kasipagan at diskarte sa mga ganitong hanap buhay. At ito naman yung isa sa magre-regaton yung naglalako ng isda. Makikita mo yung kanilang sipag at tiyaga. Saan ang deliver mo niyan pala? Saan ang biyahe mo niyan? Binay po. Layo ano? Mga ilang kilo lahat yan? 25 kilos. Patuloy nga si Ate Merly sa kanyang pangangasiwa sa kanyang mga mangingisda at mga mamimili. At ito na yung napakahalagang makita, malaman, mapanood natin kung ano yung pinagdadaanan nila bago mahuli ang pulang isda. Sa katulad nating hindi natin ito trabaho, napakahirap yung libong biwas na inaayos. Araw-araw ninyong ginagawa ito? Opo. Araw-araw yan. Ang tawag dyan sa inagawa ninyo na yan ay simpi. Panghuli ng pulang isda, no? Gaano nakatagal kayong nagasimpi? Matagal na. Mga ilang taon na? 4. Simula pagkabata ko, gasimpi na ako eh. Okay. Bali ilang biwas lahat yan? 3,000, 4,000 naman. 3,000, 4,000 biwas. Sa atin dito sa Abuyon, ang tawag ay biwas. Anong tawag sa ibang lugar ng biwas? Taga. Taga. Sa Bisaya. Sa Bisaya ay taga. Meron pa yata ibang tawag pa? Dahil ano? Kawil. Kawil yan. Yan, kawil ano. Itong biwas na ito ay mahigit na 3,000. Tatlong kawayan yan ay 1,515, 4,500 lahat. Tama. Ang isang kawayan, 1,500. So sabi natin 1,500, tatlong kawayan bali 4,500. Biwas. Gaano katagal yan natatapos? Maghapon. Anong oras kayo nag-uumpisa? Naga. Minsan, depende kung 7 to 8. Pag minsan 7. 7 o'clock. 7 to 5. 7 o'clock ng umaga tapos matatapos ng 5 ng hapon. Sa isang kawayan, 1,600 ang dami ng biwas. Yan yung inaayos ninyo araw-araw. Grabing tiyaga, ano? Araw-araw. Ang isang kawayan, 1,600. Tapos ilang kawayan lahat yan? 6 na kawayan, no? Ganito. 6 na kawayan. Di 1,600 times 6 na kawayan. Grabe, ang dami pala talaga. Kung sa isang kawayan, ang inaayos nilang biwas ay 1,600 biwas. Imumultiply natin sa 6 na kawayan na inaayos nila ang 1,600 na biwas. Grabing dami talaga. Ito ay may kabuuang 9,600 biwas. Pag malaot, anong oras na laot? Madaling araw. Madaling araw. Tapos, paglaot ng madaling araw, Ang balik namin yan,
Kumpurme sa tapos sa ganitong alauna, kumpurme sa tapos. Yung naabutan ko kanina doon, ano na, alauna na, alas 2, ganyan. Alauna, alas 2. Hindi kumpurme nga sa walang abala sa laot. Maraming abala sa laot eh. Ano yung mga nakakaabala sa laot? Ang pasot. Ano yun? Pating, ang lumba. Okay, nakakasagabal sila. Oo, sobrang mga ng isda. Ganun pala yun, nagiging problema nila, nagiging sagabal sa kanila yung mga malalaking isda na kumakain ng mga huli nilang isda. Anong mga nagiging problema ninyo sa pamamalakayan ng pula? Pag malakas yun, hindi na. Pag malakas ang panahon, may season na mahina, may season na malakas. Oo. Pero sabi ang pinakamalakas daw na panghuli ay papasok ng summer? Oo. Simula na ng Marso. Okay. February nag-autay na kami paggawa ng ganito. Marso hanggang April, Mayo, hanggang ngayon. Tapos, itong season na ito mahihinto siya ng September. September. Pagpasok ng Burr months, mahina na ang pula. Ayun, pula. Okay, mas naintindihan ko ngayon. Ano naman yung mga ibang inapagkakitaan pag halimbawa tinigil yung Bisugo na naman. pula? Bisugo. Yung September na yung pwede kayong mamisugo noon. Hanggang December na yun, hanggang sa pagdating naman ng kuwan. February na naman kami mag-ulit. Ay di wala palang hinto yung ano. Wala naman kaming hinto sa... Walang hinto yung pamamalakayan ninyo, yung pangingisda na sa ganyang pamamaraan ano. Oo. Maraming salamat pong muli sa inyong panonood. Follow and share.